Ito na mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol po dito, no, kay Robin Padilla. Nako po mga kababayan. Ito actually mga kababayan, ito talaga mga DDS, no, mga walang isang salita at mga sinungaling. Hindi na po tayo nagtaka kasi sila naman po talaga yan. Kaya nung una may pa-interview pa si Mariel na ang sabi, hindi daw tatakbo si Robin sa 2028 kasi hindi daw deserve ng taong bayan si Robin. Tapos ngayon mga kababayan, eto na naman, meron na naman kondisyones ang lolo nyo. At another, no? Maaari at pwede daw siyang maging tawag dito, maging vice presidente ni Sara kung utos daw ni Digong. Diyos ko naman mga kababayan, nagsawa na mga Pilipino. Oo, nagsasawa na ang Pilipino, mga kababayan. Utang na loob, credit inside sa Ingles. Tigilan nyo na yung iboto kayo ng mga bobong butante, mga tangatangang butante, tapos magsiservisyo kayo kay Duterte. Nakakapagod na po, mga kababayan. Nakakapagod na bumuto ka ng isang kongresista, senador, mayor, barangay chairman, kagawad, presidente, vice president, tapos magsiservisyo sa isang pamilya lang. Nakakapagod yung ganyan. Hindi ba kayo nahihiya? Milyon-milyon ang bumoto sa inyo, tapos pag nanalo kayo, ang siservisyuhan nyo, mga Duterte lang. Bakit hindi na lang kayo mag-apply ng sekretary? Di ba? Bakit papasok pa kayo, magdagdag pa kayo sa hudi ng Pilipino? Magdagdag pa kayo sa babayarin naming tax. Wala naman kayong mga kwenta. Wag po kayo magalit. Totoo po yan Biruin nyo sa tinagal-tagal, ilang halos, Diyos mio marimar, isang dekada. Nang kayo'y nasa pwesto, ni minsan ba nagserbisyo kayo sa taong bayan? Putang ina, nagserbisyo kayo sa mga Duterte lang. Nakakapagod. Di ba? Ito po mga kababayan, pakinggan po natin yung naturang balita ng DZMM. Actually, kalat na po ito mga kababayan, pero dito ako sa DZMM. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po. Ayan, ito po. Ruth Padilla na makatandem si Vice Presidente Duterte. Naman si Senador Robin Hood Padilla na makatandem si Vice Presidente Duterte sa halalan 2028 pero sa isang kondisyon. Balita mula sa Senado at ni Radio Patrol. Sir, Robert Mano, kayo Robert. Yan ay kung iuutos lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni Senator Robin Hood Padilla, marami pang mas senior na politiko ang pwede makatandem ni VP Sara. Gayaan niya ni na Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Bongo at Senator Amy Marcos. Pero nanindigan ng senador na handa siya sakaling maging Vice President. Pag-utos si Digong, walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Ay, pinanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong puro advocacy lang yan Parang ikaw ang spare tire, di ba? Kayang-kaya yan. Sakali naman na hindi magtandem. Kita nyo mga kababayan. So sa madaling salita, wala daw iba na pwedeng mag-utos sa kanya kundi si Digong lang. Putang ina, kung hihingi ng tulong sa'yo ang taong bayan, wala, hindi mo susundin. Bakit? Si Digong lang ang susundin niya. Mga kababayan, dapat maglagay siya ng tamang script description, mga kababayan. Kasi kapag mga ganyan kasi, lalong-lalo na, ang makikinig sa'yo ay bobo. Walang ibang makapag-utos sa akin kundi si Digong lang. Paano kung utusan ka ng taong bayan? Na gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganyan. Tapos ang sabi niya, itong Vice President, puro advokasya lang daw yan. Kayang-kaya daw. Putang ina, kayang-kaya mo nga sa Senado, wala kang ginagawa Di ba? Pasensya na po kayo mga kababayan, nakapagmura ako ganito na ako Di ba? Kaysa naman sa magkipag-plastic ako na hindi ako magmura. Di ba? Si Digo nga, nagmura noon, pinagtatawanan nila Di ba? At least ako, yung aking pagmumura, may credibility. Di ba? Hindi ako nagmura sa Panginoon. Tandaan nyo yan. Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, kapag ganyan, kapag ganyang politiko, unang-una pinakita mo na tuta ka, puppet ka. So, paano na kami? Paano na kami? Kahit hindi kami boboto sa iyo, kung nanalo ka, wala kaming magawa. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan,
kapag ganyang senaryo, kapag ganyang sitwasyon, no? Tatakbo ka dahil utos ni Digong. So, ano yun? Magiging tuta na naman? Uulit na naman? Senator Robin, hindi po namin nakakalimutan nung nanalo ka. Pagka senador, number 1 senador ka. Anong ginawa mo? Sumakay ka lang naman ng bangka papuntang West Philippine Sea. Nakasalot ka, tapos kumanta ka ng lupang hinirang doon, naging number 1 ka. Yun nga, ang sabi nga ng taong bayan, nagsisi nga sila kung bakit ka binuto. Kasi, na number 1 ka nga, wala ka namang kwenta sa iba. Di ko alam sa mga bumuto sa iyo kung may kwenta ka sa kanila. Pero para sa mga hindi bumuto sa iyo, yun ang sabi nila, wala ka daw kwenta. 'Di ba? Sa mga hindi bumuto sa iyo. Pero yung mga bumuto sa iyo, may kwenta ka daw. Hindi ko lang din sure kung saan. Kasi ako, simula nung nagkaroon ako ng isip pagdating sa politika, wala naman talaga. Pwede naman natin tanungin sa comment section kung ano bang pinakamagandang nagawa ni Robin sa Pilipinas bilang isang senador. Mga kababayan, paki-comment po, ano pong nagawa niya? Yung totoo po ha, yung hindi po may kasamang puot at galit. No? Paki-comment po kung ano pong nagawa ni Robin. Kasi malalaman naman yan. Posible sa nanonood sa akin. 'Di ba? O, 'di ba? Ang daming nag-comment to. Merong nagsabi, kumain, sunod-sunuran sa DDS. O, wala. O, 'di ba? Anong alam ni Robin? Ayan, wale. O, ito pa, nakaupo lang. Wala. Wala, paepal. Ay, Diyos mio Marimar, di ba? Wala, paepal. Mukbang, kumain ng mani. Nganga, umiyak. Wala, puro kayabangan lang. Wala. Di ba? Binoto ko siya, pero pinagsisihan ko. Glota. Nganga, wala, nag-walk out. Magsuklay. Ngumuya ng ngumuya. Ambot, wala, nganga. O wala, papugi lang. Walang originality. Pa-cute. O, suklay ng suklay. Magmerienda habang may hearing. O, di ba? O, Senator Robin, pwede mo namang tanungin yan eh. Himas bigote. Palamunin lang siya. Di ba? Pwede mo naman tanungin yan. Kung sakali natatakbo ka, tatanungin mo, ano bang nagawa ko? Ano bang nagawa ko bilang senador? Kasi ang taong bayan magre-react yan eh. Makikita mo naman yan. Kung ako nga nakikita ko, hindi ko naman pwedeng sabihin na na-impluwensyahan ko yung mga nanonood sa akin. Lalo na ngayon, sa tingin mo, ibuboto ka naman ng mga supporter ni Digong. No? Ang problema lang, mananalo ka ba kung ganyan? Gagawin kang vice president sa utos ni Digong. Sa kondisyon na iutos ni Digong, magiging vice president ka ni Sara. Ang problema lang, paano naman kaming taong bayan? So, ibig sabihin, di ba? So, ibig sabihin mga kababayan, iboboto ka nila. Tapos kami hindi ka namin iboto. Tapos nanalo ka. Paano naman yung karapatan namin bilang Pilipino? Paano naman, 'di ba? Baka sabihin niya, hindi mo nga ako binoto tapos magtanong ka kung ano ang para sa iyo. Ganun na pala ngayon. Ganun na pala ang estilo ngayon. Porket hindi butante mo, hindi mo serbusyuhan. Paano yung bumoto sa iyo? Sinerbusyuhan mo din ba? Hindi rin naman. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, kung ganyan lang din klase, baka nakalimutan mo Senator Robin. Si Willie Rebillame tumakbo. Anong sabi ni Willie Rebillame? Hindi ako gagawa ng batas. Wala akong advokasya. Kasi kung batas lang din naman ang gagawin ko, napakadaming batas dyan sa Senado, hindi naman napakinabangan ng tao. Kaya pag nagkakagulo-gulo kami sa Senado, sasabihin ko na lang, bigyan ng jacket yan, 10,000! Di ba? Nanalo ba siya? Di ba hindi? Tapos ngayon, ang irarason mo, tatakbo ako. Sa isang kondisyon, kung utos ni Digong. Di ba? Tapos sasabihin mo, fitix lang naman yung vice presidente kasi puro advokasya lang naman yan. Sa bagay, nakita mo naman kay Sara Duterte na wala. Dito pa nga lang mga kababayan, dito pa nga lang, sa sinabi ni Robin, mukhang siniraan na niya talaga si Sara. Bakit? Biruin mo sa reaksyon niya, mga kababayan. Di ko lang sure kung ako lang nakapansin ito.
Ulitin natin ha. Man masyadong ano yan, puro advocacy lang yan eh. Parang ikaw ang spare tire, di ba? O, kayang-kaya yan. Sakali naman na hindi magtataler, sinabi ni Padilla na siya ang magiging Ang sabi ni Robin, ulitin natin ha. Lalo na yan, para sa akin Vice President, hindi naman masyadong ano yan, puro advocacy lang yan eh. Parang ikaw ang spare tire, Di ba? O, kaya. So, ibig sabihin mga kababayan, kayang-kaya daw niya bilang Vice President kasi puro ano lang naman daw yan, advokasya, parang spare tire. So, ibig sabihin, pinakita lang ni Robin mga kababayan na walang kwenta si Sara. Yeah? Pinahayag lang ni Robin na ganun ang ginawa ni Sara kasi nakikita niya kay Sara eh. Puro ano lang yan eh, advokasya lang yan eh. Puro lakwatsa lang yan eh. Parang spare tire, di ba? Di ba kita mo, kayang-kaya. So, ibig sabihin, Robin, alam mo na. So, pinakita mo ngayon sa taong bayan at sinabi mo sa taong bayan na walang kwenta si Sara. Di ba? Kasi, Vice President lang naman yan eh. Puro advokasya lang naman yan. Lakwatsa dito, lakwatsa doon. Parang ganun ba? Parang ganun ang kanyang ipinarating sa taong bayan. So, ibig sabihin, di ba? Ibig sabihin, nakita ni Robin ang ginawa ni Sara. Hindi na tayo magtaka mga kababayan. Kasi mismo, lumabas sa mga bunganga nila eh. Ibig sabihin, walang kwenta si Sara kasi sabi niya, madali lang yan eh. Petiks-petiks lang yan eh. Puro advokasya lang yan. Kayang-kaya. Di ba? Sa madaling salita, petiks-petiks lang. So, sa madaling salita, si Robin, dito pa lang mga kababayan, nilaglag na si Sara. Kita mo yan. Baka sasabihin na naman ng mga DDS, iba naman yung meaning mo, iba naman yung inano mo, ginawang kahulugan. Ano bang ibig sabihin ng petiks-petiks lang? Alam ninyo, kahit anong posisyon sa gobyerno, hindi petiks-petiks nan. Ma'am Princess Pares Silupo, hindi mo pwedeng sabihin, kayang-kaya yan. Tandaan nyo mga kababayan, milyon po ang bumuto sa inyo. Uy, mga PI, milyon ang bumuto sa inyo. Hindi laro ang pagpasok dyan. At saka mga kababayan, ito po, sa mga butante po na nanonood sa akin ngayon, hindi po ito paninira ha, nagbibigay lang ako or mag-i-educate lang ako. Hello po, Mang Jose, the Divine Healer ng Antipolo. Nagbibigay lang ako ng advice or tawag dito aral. Mga kababayan, ang pagpasok sa anumang posisyon sa gobyerno, mapakagawad, tanod, opisyales, local, national government, mga kababayan, meron po silang mga kanya-kanyang trabaho. May kanya-kanyang obligasyon. Huwag po nating gawing fitix-fitix lang. Huwag nating gawing fitix-fitix lang na kayang-kaya, ganun lang pagsalita. Tandaan nyo mga kababayan, pinaghirapan ng taong bayan ang kanilang mga tax na ibinabayad nila sa gobyerno para sahodin ninyo. Ang mga tao or mamamayang Pilipino hindi po namumulot ng pera para ibayad ng tax. Dugo, pawis, luha, sipon, plema, TB, at kung ano-ano pang sakit ang nasa katawan. Basta lang makapagbayad ng tax. Tapos ang isasabi ninyo, Vice President, ano lang yan parang spare tire, puro advokasya lang yan. Putang ina, wag mong ilalang. Sa bagay, nasanay ka naman bilang senador, wala kang ginawa. Sabi nga dito sa comment section, wala, kain, himas bigote, suklay, walk out, iyak. Yan lang naman ang nagagawa. Sa totoo lang mga kababayan, wag po nating ganyanin. Kasi ang pagpasok dyan, sa politika or magkaroon ka ng posisyon sa gobyerno, hindi po yan laro. Hindi yan na parang umupo ka lang sa lamesa at naglaro ng mahjong. Kahit nga maglaro ka ng mahjong, kailangan may utak ka eh. Kasi paano ka mananalo kung wala ka utak? Di ba? Nako, Ma'am Brenda Barton, di ba? That's Robin mindset, di ba? Ay, nako. Totoo lang mga kababayan, kapag mga ganyan, sabi nga ni Vice Ganda, hindi
papayag ang mga kabataan na bumoto ng abusado. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Anong sabi ni Vice Ganda? Hindi papayag ang Gen Z na bumoto ng abusado na politiko. Ulitin natin, iparinig natin yung sinabi ni Vice. Ito. Malaki ang pag-asa ko sa Gen Zs. Yes. Sa generasyon ngayon. Hindi papayag ang mga Gen Zs. Boboto sila ng tama. Ay, boboto sila, mag-iingay sila, lalaban sila, di ba? Kayo ang boboses sa mga nananahimik. Ang Gen Zs ang magsisimula ng henerasyon na hindi papayag sa pang-aabuso. Laban mga Gen Zs! Yan ang minamanifest natin. Yes! Tsaka, mga kababayan, imagine ninyo, imagine ninyong mabuti. Isipin ninyong mabuti. Kung meron tayong presidenteng hindi marunong mag-English, tapos meron tayong vice presidenteng hindi rin marunong mag-English, putang ina, saan tayo pulutin? Mga kababayan, hindi po dito dahilan na marunong ka naman magbasa, marunong ka naman magsalita, nakakaintindi ka naman. Wala pong ganun. Mga kababayan, hindi porket presidente at vice-presidente ka ng Pilipinas ay sa Pilipinas ka lang. Maliban na lang kung nag-martial law ka. Walang papasok sa'yo na mga diplomat at mga dayuhang bansa. Kasi martial law ka nga. Mga kababayan, nakakaawa naman po siguro ang ating bansa. Kung meron tayong presidente, di ba? Meron tayong presidente na itok-itok. Tapos meron tayong presidente na Pilipinas Got Talent ito, magtagalog ka. Kapag hindi ka nagtagalog, hindi kita ipapasa. Imagine ninyo yan, mga kababayan. Ano mangyari sa ating bansa kung ganun? Yung presidente natin, si Sara Law Learner. Tapos vice president natin, si Robin Double Law Learner 2.0. Kung meron tayong president na bobo, meron tayong vice president na bobo 2.0. Diba? 2.0 version. Mahirap yung ganun. Hindi ako nanguhusga, nagsabi lang. Kasi kapag pumasok ka kasi sa mga ganyang mataas na posisyon yan, biruin mo, ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay ang presidente. Pangalawa, ang vice presidente. Hindi ko naman sila in-underestimate. Pero ang pagpasok, tandaan ninyo ang pagpasok sa dalawang posisyon na yan, ay hindi dapat pag-isipan ng isang araw, 2 araw, 1 buwan, 1 taon, 2 taon, 3 taon. Pag-isipan mo ng 1 million times. Diba? Mamulait, hello po. Pag-isipan ninyo ng 1 million times yan. So ano mangyari sa atin dito? Magiging kengkoy? Magiging kengkoy yung ating bansa? Ano to? Baka magiging mga ano tayo dito, pasukan na tayo dito ng mga hator. 'Di ba? Baka pasukan na. Nako, baka pag inaway tayo, sasabihin na lang natin, okay lang yan, tol. Kapag meron ganito, tol, walang talo, tol. Putang ina mo, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, huwag kang mag-alala, ma'am. May nakausap na ako, ma'am. Pag ako pinatay, patadiin na si Bongbong, si Lisa at si Martin. No joke, no joke. Putang ina. Ginawa niyong laro yung bansa. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kahit sa mga nanonood sa aking DDS, hindi ba kayo natatawa? Hindi ba kayo natatawa? Hindi ba kayo natatawa sa ating bansa kung sila ang mamuno? Putang ina naman. Pasensya na kayo, nakakapagmura ko Pero, sad to say, ang pangit. Ang pangit pong pakinggan. Hindi ko sila in-underestimate. Kasi, doon na tayo sa Gandara Lola, hello po sa'yo. Doon na tayo sa may karanasan na sila, mga politician na sila, meron na silang posisyon sa gobyerno. Pero, ang i-check kasi natin dyan, naging senador ka, naging vice-presidente ka. Ano bang ginawa ninyo nung senador at vice-presidente kayo? Tapos ngayon tatakbo kayo sa vice-presidente at presidente. Hindi ba kayo naaawa sa ating bansa?
Hindi mo pwedeng sasabihin, Vice Presidente, pitiks-pitiks lang. Na which is nakita mo ngayon sa ating Vice President na pitiks-pitiks lang din. So, kung ganyan lang din pala, pitiks-pitiks lang ang Vice Presidential position, aba, patay tayo dyan. Ganyan nga tayo ngayon, no? Ang presidente natin gumalaw, yung vice president natin sumabay lang sa flow. Di ba tabingi tayo ngayon? Tabingi ang ating bansa. Hindi nagtitimbang kasi ang vice president tulibagbag. Yung president natin is straight. Yung vice president natin kung saan-saan damuhan lumilipad. Di ba? Tapos, papasukan pa ng panibagong kung saan-saan din lilipad. Nako, mga kababayan. Punta na lang tayo ng Biringan nito. Andoon pa si Carolina. Pinuno ng Biringan. Da? Baka naman gagawin tayong kengkoy nito. Ano mangyari sa ating bansa? Puro na lang tayo AI? Kapag may bagyo, yung presidente natin nanood ng concert tapos sasabihin, Assalamualaikum, daubrakatu. Maayong gabi, maimbag na rabi, magandang gabi sa inyong lahat. May bagyo po ngayon. Sa mga natamaan ng bagyo, lumikas na po kayo. Nanood pa po ako ng concert. Ganun ba yun? Tapos magugulat na lang tayo. China na ang humahawak sa atin. Hindi maganda yan? 'Di ba? Tapos, wala ang presidente, yung hahalili, yung vice president. Tapos sasabihin, mga tol, petiks-petiks lang yan, tol. Wala ko ibang gagawin, tol, kasi tol, advocacy lang naman yun, tol eh. Puro advocacy lang yan. Kayang-kaya yan, tol. Potangin na, tol. Nga tayo, tol. Wala mangyayari sa ating bansa, tol. Nga. Kaya, para tayong nagtanim ng litos dyan, na nakalutang sa tubig, tapos antayin lang natin tumubo. 'Di ba? Ay naku. Lulubog tayo. Sa totoo lang mga kababayan. Pupulutin tayo sa kangkungan. Ay naku. Mga kababayan, hindi po talaga maganda. Yun nga mangyayari sa kangkungan ng China tayo pupulutin. Baka yung puro kakainin natin dito, mga tipaklong alupihan at ano na dito, tarantula na piniprito, tapos adobong paniki, tapos lugaw na ang sahog sawa. Wala namang ginawa kundi nakaupo lang. Di ba, Ma'am Linda? Ay nako, former Filipino become Chinese. Magugulat tayo dito. Pag nanalo yan, di ko sabihin Pinoy ako, talagang nakakahiya. Mistulang pulubi na tayo niyan. Kaya nga sabi ko mga kababayan, may kondisyonis pa. Kapag iutos ni Digong, tatakbo ako. Putang ina, dito na naman tayo sa tuta na naman ni Duterte. Nakakapagod yung ganyan. Alam nyo ba, pag sinabi mong utos ni Digong, alam mo ba si Digong parang leader ng rebelde yan? Sir Pastor Jeffrey, hello po. Parang leader ng rebelde yan. Okay. Kasi kadalasan sa mga sumuporta sa kanya, against sa gobyerno eh. Against kay PBBM, puro kalaban ni PBBM lahat ng sumuporta sa kanya. Kaya natatawag ko na yung si Duterte parang leader ng rebelde. Diyos ko naman. Parang siya yung pumalit kay Juma Season. Nandun nga lang sa dahig, Netherlands. Diba? Ay, nako. Diyos mio marimar. Diba, mga kababayan, nakakahiya po naman talaga. So, yun, yung ating pinag-uusapan.